Welcome back to my channel. It's your Madam. At today, nandito tayo sa Intramuros, Manila. Nag-decide kami after the meeting na mag-gala-gala na lang. When I was in high school, hindi ko alam bakit, but I fell in love with this place. It's very historical at punong-puno siya ng kwento. Na talagang nag-antig ng the history lover in me. Aside from that, gumala ako dito for the very first time kasama yung lolo ko. So madami siyang kwento, madami siyang history na baon. So yun yung nakwento niya sa akin. So today, nandito tayo sa Intramuros. Gagala lang tayo quickly, then we'll go to our shoot. Yung movie ko, papakita ko sa inyo, yung sneak peek lang of what is happening. Nasa likod ko ngayon ang Manila Cathedral kung saan kinasal si Sharon Cuneta. Yun talaga, very valuable information. So itutour natin yung Intramuros, tara na sa Calesa, maghanap tayo. Sana kaya ako. Ay! Ay! Okay lang to. Parang, tumutuwas kuya. Ganun ako kabigat. So nandito na tayo ngayon sa Calesa and nag-avail tayo ng Intramuros tour para sa inyo. This costs 1,000 pesos for 1 hour. Ilan yung maximum nun kuya? 4? 4, 5, 6. Pinaka-maximum 6. So maximum 6. Pwedeng 6 kayo. So kung kasama nyo yung mga friends nyo, pwede kayo maghati-hati sa 1,000 pesos. So maganda to because you learn a lot. Yung Manila Cathedral kanina na nakita nyo, it's our second oldest church. So ito nasa likod ko, ito yung mga bahay ng Kastila dati. But today, isa na siyang museum. So ito yung Casa Manila Museum. Nandito din ata yung bike rentals if you want to bike around Intramuros. Pwede ka mag-rent dyan. Kasi naalala ko nung YTFF na shoot, di ba ni Lloyd? Dito tayo nag-shoot. Dito yung bamboo. And also, to my left, so this is the oldest church, the San Agustin Church. Tara, naman. So yung San Agustin Church, isa tong UNESCO World Heritage Site. Noong 1993 na bilang siya doon. Parang ano yun it serves as a protection na hindi to masira or mabago yung structure for the benefit of all humanity. So this is our oldest church here in Manila. Kasi meron pang mga older churches in Bulacan, in Iloilo. So marami nagkiklaim which church is really the oldest. But here in Manila, this is the oldest church. So kung makikita niyo sa structure dito, because, diba, sinakop tayo ng Kastila and marami ding Chino na pumunta dito because nga, mga ngalakal sila. So may mga touches of Chinese culture na din, yung infrastructure natin. May mga food dogs sa church. So ang Intramuros pala, for those who don't know yet, it means inside the walls. So ito yung tinatawag natin the walled city kasi yung buong ito ay nakapaloob sa pader. Sa pader, tama ba yung pader ba yung wall? Ito yung pinaka-center of trade ng panahon ng Kastila. Basically, ito yung pinaka-heart of Manila. So ito yung kanyon. Gusto niya yun, may pagpasok, may pag-enter frame. So itong kanyon ay panahon ng Hapon. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga nila, kung saan nakapwesto yung mga soldiers during the war. Grabe no? Can you imagine? So makikita natin yung mga bakas ng bala sa wall during the war. Kasi parang ito yung nag-act as their safeguard. Yung kanilang panangga, parang Great Wall of China, panangga nila doon sa mga kalaban, yung wall na nga ito ng Intramuros. So nasa likod ko ngayon yung Pamantasan Lungsod ng Maynila. So andito yung PLM, yung Letran. Ano pa bang school nandito kuya? Lyceum, Mapua. Yung Lyceum at yung Mapua. Alam nyo naman yung Letran ay kung saan nag-graduate ang ating nag-iisang queen, si Lloyd, si Maring Lloyd. Dito siya nag-graduate. So for 4 years of his life, dito siya sa Intramuros. May rally. May rally. Tingnan mo yung rally. Ito nagra-rally yung ating mga manggagawa kasi yun yung office ng Dole. So doon sila nag-rally, doon sila nagpo-protesta.
So yung protest nila, most of the time, pag talagang hindi sila pinapakinggan or hindi sila naririnig, diyan sila nagsiset up, diyan na din sila natutulog, diyan na rin sila temporarily naninirahan just until na mag-grant na yung kanilang mga wishes or yung kanilang mga hinihiling sa gobyerno. So kung nakita nyo kanina, may mga banners sila, may mga tarpaulins sila. So yun. Gano'ng katagal usually sila dyan naglalagi, kuya? Sabi dyan, 1 week na sila mahigit yun. Yung mga yon 1 week na daw mahigit sila dyan. Kailan sila umaalis? Pag nakausap na sila? Pag agreement na sila? Saka lang sila aalis. Ito, palapit na tayo sa Letran. Sa school ni Mars Lloyd. Ito na, nandito na tayo sa Letran. Dito nag-graduate si Mars Lloyd. Ito yung school niya. Comment down below nyo na kung ano ang course na natapos ni Mars Lloyd sa Letran. Kung alam nyo talaga. Ang nakikita nyo ngayon ay yung statue ni King Philip of Spain. Alam nyo naman, sa kanya nakuha ang name ng ating bansa na Philippines. So ngayon nandito tayo sa set ng film na Intersidente, yung kinuwento ko sa inyo from the other vlog. Ito na yung casting crew, nandito tayo sa holding area, nandun yung set. Mamaya, papakita ko sa inyo yung set kasi sobrang ganda niya. Kasi punong-puno siya ng buhay. Ito yung realidad ng buhay. Si Derek, ayan o. Nakuyakin niyo ako. Hey guys, dito na lang ngayon. Nasa akin mic eh. Hi guys, dito tayo. Hi guys, we're vlogging right now. Ayun si Alex. We're vlogging. Ito si Ate Weng. Last mo na yan, Angela. Kwento po natin yung how it came to be and ano mangyari. So, hi, I'm Ellie. I am the screenwriter for the film Intersidente. So, nangyari ito, one day, nung nasa trabaho kami ni Jill, parehas kami sa isang project. That was also the first time that we met. Kinausap niya ako about a story kasi may napanood siyang news sa TV, PLHIV na bata. Habang ini-interview yung nanay niya parang no read, no write, and hindi niya masyado alam yung nature. Basta ganun yung background. So, kinento yun ni Jill sa akin, na-inspire siya doon. And he asked me during that time if I can create a screenplay or if I can write something tungkol doon sa kinuwento niya nga sa akin tungkol sa story. So I did. So sinulat ko yung screenplay mga 4 years ago, if I remember right, 3 years ago. And then marami na din pinagdaan ng revisions yon. Ang dami na din naming attempts na isubmit yun sa mga competition like yung sa Cinema One. But alam mo yun, it never made it. Maybe because hindi pa siya time. So ngayon we're just so happy and we're just so blessed that this is finally coming through. Ito na nga, sinushoot na natin. Keeping our hopes up pagdating sa film na to because this is something na alam namin in our hearts na may iaambag namin sa LGBT community. Because this story does not focus on the disease. This story focuses doon sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na she will brave everything and anything para lang maligtas yung kanyang anak from the disease. So ngayon, nandito na tayo sa set ng Intersidente. This is where the actual action is happening. Nag-roll sila sa loob kaya hindi tayo pwedeng masyadong maingay. But I'm gonna take you there. Papakita ko sa inyo how this entire process is happening, kung gaano kadami taong involved, kung gaano siya ka-complicated. But you know, lahat dito nagbubuhos ng best nila to make this a really, really good piece of art. I mean, sorry, yung location, ito na. Dito na, hindi na kayo lilipat. For today, dito lang. Pero may iba ka. Parlor. Yung parlor. Yung barter. Yun, yung solo naman. No, I mean, dito. I mean, tayo. Dito lang talaga lahat. Pero pag hindi, saan yung next natin? Diyan sa labas. Ito nga, dito pa rin yan. Pinagloloko ko nito eh. Community. So at ito na nga ang set ng ating film. This is somewhere in Manila. So kung makikita nyo Pasig River ito, ito yung mga lumang barge. Yung mga lumang barge dito, ginawa na siyang tirahan ng mga taga dito. So may mga actual na mga nakatira talaga dito sa loob ng barge na nandito na. So this is the perfect set for our story, which I hope na abangan nyo soon pag na-release na, which I hope na supportahan nyo because this is something na ginawa namin talaga ni Direct Jill, together with Direct Jill, yung story na to out of our hearts. So galing sa puso, yun lang talaga. And this is something that we really worked hard on sa loob ng 3 or 4 na taon. Matagal na ito nasulat, ngayon lang na-produce.